makasaysayang bayan po ng Kawit. Meron po kami dito Christmas lights na makapagbigay ng parang Instagrammable daw ang diwasang aginaldo namin ngayon. Mayor, Punta po kung meron kayo. po kayong mga bisita, saan nyo po sila dadalhin? Dito sa Sa Kawit. Gusto. Oo. Hindi, joke. They usually dito sa Aguinaldo Shrine po. Nandun rin yung Baldomero Shrine din po. Battle of Dinakayan and yung resort po dito, Watercamp. Mayor, ano yung legacy ng father ninyo na gusto mong ipagpatuloy at ngayon na magla-last term ka, ano yung legacy mo naman na gusto mong iwan na maalala ng mga taga-Kawit? Na kahit mahiyain kami, nahirapan kami. Lalo na napakadaming camera nakatutok sa amin. Yung kami po may puso't malasakit sa lahat ng lumalapit po sa amin sa munisipyo. Yun yung gusto kong maiwang legacy sa amin. Actually, ang legacy ni Mayor ay kalap na sa buong Kawit at sa buong probinsya ng Cavite. Yung sinasabi ko sa inyo kanina ng pagtulong na ginagawa niya, since from birth to death na pagtulong, yun ang ginagawa niya. Kaya tumatak sa isip ng mga Caviteño yung ginagawa niyang pagtulong. Kaya nga sabi ko sa inyo, marami nagkasabi mga taga-ibang bayan, sana taga-Kawit na rin kami para sana all na nabibigyan ng tulong. So yun yung tumatak sa isip ng mga tao sa ating bayan. Thank you po. Mayor, may mga projects ba kayo na gustong i-implement or gawin, as like specific structures, specific humanitarian projects po na gusto niyong mabigay pa sa mga kababayan niyo dito sa Kawit? Aside from the existing ones, of course. Yung actually bayong si Mayor yun. Yung bayong. Sa'yo yun eh. Alin mo? Yung sa bayong next year. Iyon ba yun? Then, na-remind sa akin po si Jerry rin magkaroon ng housing project po para sa mga Marami kasi kami indigent informal settlers natin. Ang gusto ni Mayor, yung walang Caviteño na walang sariling bahay. Ang gusto niya lahat ng mga Caviteño magkaroon ng sarili kahit na maliliit lang na structure. So, yun yung pangarap niya talaga na magkaroon ng pabahay para sa mga Caviteño. at matutupad yun dahil i-donate ko si Jerry. But may percentage na po ba kayo? Like a ballpark figure of how much people do we need to house? And how do we plan to do that in the next few years? Yan yung ating... So ngayon may project yung national government, may subsidy rin sila. So ngayon naghahanap kami ng lupa, nililigawan ko si Jerry para baka pwede nang mabigay sa yung lupa na sa presyong kayang bayaran ng yung families, ilan families tayo? Yun, 45,000. No, yung kailangan 2,000 yung naka-ready, inihanda namin ngayon yung may unti-unti namin. Yes, of course. Because it's a really huge problem. Ang problema nga dito sa kabaitan nga ni Mayor yung mga informal settler dito sa amin lahat nagpupunta. Matagal yung mga lugar. Kung gaano kabetang Mayor ayaw na nila umalis dito sa Kawit. Kahit meron ng national government na paglalagay sa kanila, ayaw na rin umalis nila dito sa Kawit. So may na-relocate po ba na halimbawa po from other cities into Kawit, Cavite? And of course, pagka ganun po, medyo may malaking influx of people. Meron po It's a little bit difficult to handle that. may mga taga-Imus po na taga-Imus, taga-Bacoor, meron na papunta sa Alas Marinas. And they were settled here. Bago meron din kaming mga informal settler na nasa mga ilo, meron din ang national
housing authority na project Mhm. na paglalagyan sa kanila. Problema nga, ayaw nilang umalis dito. Ayaw lang magpa-renovate. Actually, mga, siguro Kaya mga, gagawin ngayon namin ni Mayor, dito na lang kami tatayo ng pabahay nila. mga 500 families, meron na kaming na bigyan ng settlement in Tansa and Naik. Parang nearby. But, since meron na rin silang housing doon na tinitirhan, Mhm. balik at balik pa rin sila dito sa bahay ng Kawit. Kasi nga, mas convenient ng pamumuhay dito sa Kawit pag nandito sila. Kasi nga, sa dami ng tulog na binibigay ni Mayor, na-spoil yung mga kababayan namin. Mhm. Ito yun. Kaya sabi nila, ayaw namin dito. Gusto namin bumalik ng Kawit. Sir, are you planning to like make a plebiscite to have the city? I mean, to have the municipality become a city. Is that in the nearby future plans? Gusto namin, pero hindi pa kaya ng Kawit. Mhm. Kailangan mag-comply sa population, Yes, of course. wisdom, and land area. Pero katulad na sinabi ko sa inyo kanina, malapit na. Kasi tatlong, para ka maging city, yung land area mo, yung population mo, tsaka yung revenues mo. Mhm. Ngayon, sabi ng national government, pwede na kahit 2 out of 3 yung revenues mo, That's yung nice. population mo. Ngayon, malapit na kami. Mhm. Yung land area namin, 2,200 hectares lang kasi kami. Talagang hindi kami, maliit lang kasi yung kami. Mhm. Kaya yung revenues, tsaka population, ma-attain mo na. Mhm. Actually, nag-start ako ng maging councilor dito. Ang budget namin is 114 million a year. Mhm. But now, nasa 948 million na kami. Wow. Isang billion na. Yeah. Nag-start ako sa daddy niya, kay Mayor FT. Mhm. Then kay Mayor Angel. Yung mga, di last time na ni Mayor, si Mami Army naman ang pagpapatuloy niya naman yung mga, kasi last time na ni Mayor Angela, Mhm. tulad ng nabanggit nila yung housing, tutuloy nila. Meron yung learnings mo sa mga nakalipas na terms dito sa Siguro mas kailangan natin unawain yung mga taong lumalapit sa atin dahil iba-iba kasi ang mga pinagdadaanan nila sa buhay. Bilang ama ng bayan, na tinutulungan natin sa ating habang buhay. Gusto ko lang din sabihin sa kanila, noong pandemic, hindi once, hindi twice, kung not thrice, meron mga kababayan kami na dapat lumabas ng hospital. Walang pera, walang pambayad. Sabi sa akin ito, ikaw, sumama ako. Punta kami sa hospital. Paano mo magkano bill? Ang bill ng tao, 300,000 para makalabas. Sabi sa akin ito, pwedeng credit card. Sabi, pwede mo ba credit card? Sabi sa hospital, pwede naman po, kaya lang may charge na 1.5. Sabi sa kanya, may charge daw 1.5. Sige, gawin natin. Binayaran namin yung bill sa hospital, which is 300,000. Para lang makalabas yung mga kababayan namin. Kaya sabi ko sa kanya, Mayor, wala akong nakikitang mayor na katulad mo na gumagawa nito. Sabi niya, yun tayo sabi niya. Gusto ko yung makatulong talaga, madama ng tao kung ano yung tulong na binibigay natin. Kasi maraming mga LGU tumutulong, pero kapos, alam mo, kailangan mo may 50,000, binigyan mo ng 5,000, so hindi pa rin makakatulong. Ngayon sa kanya, para wala nang problema, magkano yung bill mo, personal niya, ano yun, pera niya yung ginagamit na yun. Kaya sabi ko, kahit siguro governor o congressman, yung gagawin yung ginagawa mo. Which is true naman. Nagkaroon ng magandang bunga yung kanyang ginagawa dahil tumatak nga sa isipan ng mga Kawitenyo, ang mayor namin, hindi ka pababayaan. Kahit nasa kamatayan, tutulungan ka pa rin. Totoo yun. Kahit nga walang pera yan, sabi sa akin, wala na akong pera. Pag gusto mo pahiramin kita, sinibiro ko siya. Hindi, totoo yan. Umalis ng munisipyo ito, wala nang pera, wala naman ng bulsa niya. Sabi niya, okay lang yan, basta maitulong natin sa tao. Yun siya, giver. So, yun yung gusto namin pagpatuloy sa Kawit. Which is, gagawin naman ng kanyang mami, dahil last time na nga si Mayor ngayon,
si Mami naman yung magpapatuloy, si Consiala. So kaya ang hashtag AAA ay hindi rin mababago. Kasi yung first name niya ay Army at Aguinaldo rin. Kaya tuloy-tuloy pa rin yung hashtag AAA Servicio. Mayor, did it give you much pressure to live up to the Aguinaldo person? Yes, may pressure din. Ano kasi, usually yung ibang tao masyadong ang tingin kay Aguinaldo parang kontrabida. So, kaya yung ginagawa namin dito sa napakita naman namin sa kawit na yung kami, Aguinaldo, is ano, mapagmahal sa mga tao, maging mahirap man, yun naman. And anyone can tell us kung ano na po ba kayo? Are you making ways to have people come in as a business? Like investments per se? May person to contact na po ba sa Kawit Cavite? Ayun po, sa pagdating naman po sa business, kung meron po mga investment, una po, nialakitan po talaga nila is si municipal administrator po, si admin po. Tapos doon po sila nag-uusap po kung ano po yung gusto po nilang gawin sa business po nila. Pero pagdating naman po sa mga smaller business, yung mga MSME po natin, mga micro small entrepreneurs po natin. Yeah. Sa PIO po, kasama po si Mayor Angelo Aguinaldo, meron po kaming launch po na program po yung hashtag Kawit Support Small Business. So dati po pinopost po namin yung mga local business po dito, yung mga products po and services po nila. Pinopost po namin sa page ni Mayor kasi ang page po ni Mayor meron po over 500,000 na followers. So yun pong ginagamit din po ni Mayor yung platform po niya para po mai-promote din po yung mga local business and hopefully yung mga local business po na yun, hindi lang po sa Kawit magkaroon ng business and of course magkaroon po sila ng franchise po sa ibang lugar. So talagang ang focus po namin hindi lang po yung mga malalaking investment. As much as possible, we try po na yung mga local businesses po namin muna may angat kasi sila po talaga yung backbone ng economy po ng Kawit. Sobrang dami po na mga nagbe-business po sa Kawit na hindi pa po masyadong maalam sa technology, sa social media, kung paano po i-promote yung business nila. And sa pamamagitan po ng Kawit Public Information Office at saka po yung page po ni Mayor, talagang ginagapang po namin na mabigyan po ng platform yung mga serbisyo and produkto po na tatakawitin. So they can be highlighted. Yun po yung ano po namin. So part din po yun ng tourism po namin kasi the more na business na mabibisita dito sa Kawit, hindi lang po yung mga historical spots po namin, pwede rin po nilang bisitahin po yung mga business na yun. So yung mga may coffee shop, galing, tapos yung mga may mga nagbebenta po mismo ng tahong chips na sila po mismo yung humahamo mula sa dagat, nabibigyan po sila ng highlight po at nabibisita din po sila ng mga ano po namin, ng mga bumibisita po sa tao.